Ka-Express, ang Gilas Pilipinas ay may bagong lakas na dala sa kanilang kampanya sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers habang papalapit ang susunod na laban kontra New Zealand na bahagi ng home and away double round robin format. Isa sa mga malaking balita sa national team ay ang opisyal na pag-reclassify ni Quentin Malliara-Brown bilang local player ng Gilas ng FIBA na ginawang mas malaki ang pwedeng ambag niya para sa Pilipinas sa qualifiers at iba pang international windows. Si Quentin Malliara-Brown, dating University of the Philippines standout at dating miyembro ng lineup ng Macau Black Bears, ay formal ng kabilang sa Gilas pool matapos ang kumpirmasyon ng Samahang Basketball ng Pilipinas, SBP, at pag-reclassify ng FIBA sa kanyang status bilang local player na nagbibigay daan para mapabilang siya sa roster na hindi umaapekto sa quota ng naturalized player. Ang pagpasok ni Malliara-Brown ay itinuturing na big deal sa Gilas score dahil nagdadala siya ng tinatawag na front court reinforcement. Isang big man na may laki at athleticism na pwedeng magbigay ng contribution sa loob ng pinto sa opensa at magpatibay ng depensa laban sa mga physical na koponan. Kasabay ng pagbabalik ni Kai Sotto na dating nang naging malaki ang impact laban sa New Zealand sa FIBA Asia Cup qualifier kung saan na-produce si Sotto ng malaking all-around performance para sa Pilipinas, mas lumalawak ang options ng Gilas sa rotation at match-ups. Sa laban kontra New Zealand na kilalang maingay at may sariling pisikal na style ng laro, inaasahang gagamitin ng coaching staff ni Tim Cone ang tandem ni Kai Sotto and Quentin Malliara-Brown para magbigay ng interior presence na critical sa rebounding at rim protection. Ang dating historic win ng Pilipinas laban sa Tall Blacks sa qualifiers ay isang halimbawa kung paano naging epektibo ang kombinasyon ng plus size at mobility sa pagtatapos ng close game. At nais ng Gilas na ulitin ang ganitong klaseng performance sa susunod na yugto. Habang nagpapatuloy ang qualifiers, nananatiling focus ng Gilas ang pagbibigay ng balance sa opensa at depensa gamit ang talento at laki ng kanilang frontcourt. Ang pagkakaroon ng mga bagong option tulad ni Malliara-Brown ay nagbibigay ng mas malalim na rotation at mas maraming strategic tools para harapin ang mga malalakas na kalaban sa Asia. Ang susunod na laban sa New Zealand ay magiging malaking test hindi lamang sa kakayahan ng Gilas na magpanatili ng momentum, kundi pati na kung paano nila ipapakita ang bagong configuration ng lineup na inaasahang magdadala ng mas palawak na contribution para sa team sa qualifiers. May bagong dimension ang Gilas Pilipinas sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. At ito ay nakasentro sa pagbuo ng masolidong frontcourt laban sa isa sa pinakapisikal na koponan sa rehiyon, ang New Zealand. Sa paparating na window, malinaw na ang focus ng national team ay ang pagpapalakas ng loob ng pintura at dito pumapasok ang inaabangang tandem ni Kai Sotto at Quentin Malliara-Brown bilang bagong sandata ng Gilas. Ang pagbabalik ni Kai Sotto ay agad nagbigay ng linaw sa direksyon ng koponan. Bilang pangunahing sentro, inaasahang siya ang magiging anchor ng opensa at depensa. Sa mga naunang laban ng Gilas kontra mga top Asian teams, napatunayan na ang presence ni Kai Sotto ay nagbabago ng spacing at shot selection ng kalaban. Sa depensa, nagbibigay siya ng rim protection at rebounding na kritikal laban sa mga koponang sanay umatake sa loob tulad ng New Zealand. Sa opensa naman, ang kaniyang kakayahang tumanggap ng bola sa ilalim at mag-kick out sa shooters ay mahalaga sa ball movement na gustong ipatupad ng coaching staff. Kasabay nito, malaking development para sa Gilas ang pagpasok ni Quentin Malliara-Brown bilang local player. Ang kaniyang availability ay nagbibigay ng flexibility sa lineup dahil hindi niya kinakain ang naturalized slot, isang mahalagang aspeto sa international tournament. Si Malliara-Brown ay kilala bilang isang big man na may mobility at energy, kayang sumabay sa physicality ng international play habang nagbibigay ng hustle sa rebounds and interior defense. Sa laban kontra New Zealand, ang ganitong profile ay inaasahang magagamit upang tapatan ang lakas at bilis ng Tall Blacks sa loob. Sa perspective ng coaching staff, ang tandem ni Sotto at Malliara-Brown ay hindi lamang tungkol sa laki. Ito ay tungkol sa rotation management and match-up control. Sa mahabang laban, mahalaga ang pagkakaroon ng isa pang reliable big na pwedeng pumasok na hindi bumabagsak ang intensity. Kapag nakapahinga si Kai Sotto, may immediate replacement na kayang magbigay ng physical presence. Kapag sabay naman silang nasa loob ng piling stretches, pwedeng maglaro ang Gilas ng mas malaki at mas agresibong depensa sa rebounding. Ang New Zealand ay kilala sa kanilang structured offense at physical wings
na mahilig umatake sa transition. Kaya't ang depensa sa loob ay magiging susi para makontrol ang tempo ng laro. Ang layunin ng Gilas ay pigilan ang second chance points at limitahan ang easy basket sa pintura. Sa puntong ito, ang contribution ni Kay Soto and Quinton Moya-Rebound ay hindi lang nasusukat sa puntos, kundi sa kung paano nila binabago ang flow ng laro. Habang papalapit ang laban, malinaw na ang mensahe ng Gilas ay simple at direkta. Hindi lang sila magdadala ng parehong armas tulad ng dati. May bagong baon ang Pilipinas at ito ay nakatutok sa mas matatag na depensa at mas kontroladong opensa. Ang tandem ni Kay Soto at Quinton Moya-Rebound ay inaasahang magiging mahalagang bahagi ng planong ito habang hinahanda ng Gilas ang sarili para sa isa na namang mabigat na pagsubok sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Habang papalapit ang mismong laban kontra New Zealand, mas lumilinaw ang strategic importance ng bagong configuration ng Gilas Pilipinas, lalo na sa harap ng isang kalabang kilala sa disiplina, physicality, at consistency sa international stage. Ang Tall Blacks ay hindi basta-basta natitinag sa pressure, kaya't ang paghahanda ng Gilas ay nakatuon hindi lamang sa talent, kundi sa tamang paggamit ng personnel sa loob ng sistema ni Coach Tim Con. Sa ganitong context, ang tandem ni Kay Soto at Quinton Moya-Rebound ay nagbibigay sa Gilas ng mas malinaw na sagot sa isa sa matagal ng problema ng koponan, ang sustained interior resistance sa loob ng 4 na quarters. Sa mga nakaraang laban kontra New Zealand, madalas nagiging dikit ang unang bahaging ng laro, ngunit nakakaroon ng advantage ang kalaban sa second half dahil sa rebounding at inside scoring. Ang pagkakaroon ng dalawang big men na may kakayahang mag-rotate at magpalitan ng roles ay inaasahang magpapababa sa ganitong risk. Mula sa perspective ng depensa, ang presence ni Soto sa ilalim ay nagbibigay ng natural deterrent sa drives at cuts ng New Zealand guards. Kapag nasa loob siya, mas napipilitan ang kalaban na mag-settle sa outside shots. Dito, pumapasok ang halaga ni Moya-Rebound na kayang magbigay ng help defense, close outs, at physical box outs laban sa mas malalakas na forwards ng Tall Blacks. Ang kombinasyong ito ay naglalayong kontrolin ang rebounding battle, isang aspeto na kadalasang nagdidikta ng tempo ng laro. Sa opensa naman, mas nagiging flexible ang options ng Gilas. Ang kakayahan ni Soto na maglaro sa low post at high post ay nagbibigay ng multiple entry points sa sets ng koponan. Samantala, si Moya-Rebound ay maaaring gamitin bilang screener at roller, isang role na mahalaga sa paglikha ng space para sa perimeter players. Sa ganitong setup, mas nababawasan ang predictability ng opensa at mas nagiging balanced ang shot distribution. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. And don't forget to like and subscribe.